Magandang gabi po mga kapatid. Palapakan po natin ang Diyos. Yan. Thank you so much po for coming. At salamat po sapagat another opportunity and blessing ang kaya pong ibigay ng Panginoon sa atin. Sapagat sabi nga niya, di ba, blessed are those who hear the Word of God. Are you ready to listen to the Word of God? Amen. Salamat po. So just bear with me po, no? Medyo may sipon lang po. Pero kakayanin po natin ito hanggang matapos. Ayan. Sa tulong po ng ating multimedia team at sa ating mga kapatiran na narito. So let's begin. Alright? So before we start, as always, meron po tayong mga announcement. So please silence your phone. Pakisabi sa katabi, pakisilent muna. Yan, saglit lang naman po yan to avoid distraction, and it's also a sign of what? Respect, okay? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Also, don't forget to get your pen and your notebook. Sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos at naniniwala tayo na ang church po ay school. Amen? So nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Also, don't forget to invest and invite. Yan. So, magdala po tayo palagi, no? Huwag nating papayagan na matapos yung March na wala po tayong nadadala. Amen po ba? Especially on March 29 ng ating pong Lenten season ng The Seven Last Word. Ayan. So, advance, na po natin yon announcement. Okay. So, handa na po. By the way, meron po pala tayong 2 online broadcast every Wednesday, 6 p.m. po iyan. And every Sunday naman po ay 8 in the morning. So, paki-like, share, and subscribe nyo na rin po yung ating mga pinopost po doon. And bagong update po, no, yung mga nagjo-journal at yung mga ang tawag doon? Journal tsaka special number, yan, ay ipopost din po namin sa ating FB page para mapanood nyo po ang inyong mga sarili. Ayan. So, at the same time, ay pakishare nyo na rin po yan. So, as a promotional po para sa mga hindi nakaka-attend on-site for our worship service. Amen po ba? Amen. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay po tayong magdeklara in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Amen. So let's begin. Our topic is still under the series, The Most Powerful and Effective Prayer God Cannot Refuse to Answer. Presenting your reasons and winning your case before God. No? So part 12 na po tayo. No? Marami na po ba kayong natutunan about prayer? Amen. So, salamat po sa mga nakatuto na at patuloy pang natututo about pananalangin. Sapagat importante po ito sa ating mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Especially kung kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos. Ganito ang kanyang panawagan, Isaiah 1:18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Yan. So, ang paanyaya po niya palagi ay ano po yan? Let us reason together. Ang ano po ang Hebrew word nun ulit? Yakak. Yan, namamakat na sa isip natin, no? Yakak, which means to argue and decide together. Sapagat gustong-gusto talaga ng Diyos na makipag-ayos sa kanyang mga anak. Amen po ba mga kapatid? Ayaw kanyang mawala. Kaya gusto ng Diyos na ang gusto niyang sabihin sa atin, tara na, anak, usap tayo. Amen. Sabi ng isang quote, next, communication is the lifeblood or buhay of any relationship. So dapat may yakak. Ano? Ibig sabihin, nag-uusap. You need to decide and argue together, and then you decide together. Amen po ba? Sapagkat kung meron mang misunderstanding, ano po ang solusyon diyan? Ano po yan? Communication. Sabi nga natin, communication. Yan. Kasi pag wala naman po yan, sabi ng quote, it's the lifeblood. Mamamatay po ang relasyon na yan pag walang pag-uusap. Amen po mga kapatid. So, kailangan po bang may pag-usap? Ang sagot ay yes, para makapag-ayos, makapaglinawan, makapagpaliwanag, at mabuhay muli ang mga nasirang relasyon. So, our proposition is still as always. Next po, everybody. Every Christian can present their reasons and win their case
before God. So please bear with me po kung si Pastor Gani pag nagtuturo parang teacher talaga. No? Kasi I hope and pray naman po ng bawat isa ay magiging pakinabang po sa atin ito pag meron po tayong mga naisusulat na salita ng Diyos. Amen po ba? And somehow naman po, pag iba naman po ang magtuturo dito, iba naman po ang style niya. Can you hear amen? So, please bear with me. Dapat po ay marunong tayong mga tuwiran. And there are 7 ways to present our case. Let's look at it once again. The reasonable arguments. Tapos na po tayo sa number 4. Build your reasons based on the fact that you are God's children. No? So, may pag-argue ka kay Lord kasi anak ka ng Diyos. Amen po mga kapatid? So, kapag ikaw ay anak ng Diyos, na-discuss na natin na hindi ka dapat nangihingi hindi ka nagmamakaawa kasi it is your rights and privileges na humingi ng pagpapala sa Diyos. Amen po mga kapatid? Parang ang mga anak natin, di ba? Pag hihingi ng pagkain, nagpapaalam pa ba? Hindi na, no? Pagbubukas na lang yan ng kaldero, ng kawali, kakain na sila because it's their rights and privileges. Amen? Amen. Next, number 5 po. Build your reasons based on the guarantee of God's promises. Naniniwala pa po ba kayo sa mga pangako? Amen? Amen. Kaya po, kung naniniwala kayo sa mga pangako, lalo na ng pangako ng Diyos, dapat magbasa tayo ng Biblia. Amen po ba? Bakit? Kasi para mabasa mo, malaman mo ang mga pangako ng Diyos. May mga alam ka na bang pangako ng Diyos? Meron na po ba? Amen. So, ang question natin is this. Next, how can I claim God's promises in my life? So, paano ko maangkin, pastor? Kunyari, may nabasa po ang verse. Paano po natin gawin ito? Pag nagbabasa ka ng Bible, dapat ganito ang ating gawin or hanapin. Yung pong acronym na SPECS. Sabi nga natin SPECS. Yan, parang specification, no? So, SPECS. S is sin to avoid. Hanapin mo yan. Yung mga kasalanang dapat iwasan. P is ano po yan? Promise to claim. Yan, ito yung mahalaga, no? Mga pangako. Minsan nga, puro pangako lang ang alam natin. Next, example 2, follow. Especially yung mga ginawa ng ating Panginoon and the disciples. C is command to obey. And yung S po ay significant truth or doctrines to apply. So, ayan po ang mga hahanapin natin. Don't forget the word specs. Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold on firmly to the hope we profess because we can trust God to keep His promise. Alam natin na ang nangako ay Diyos. So, if God promises, He is faithful. Amen po mga kapatid? Ang Diyos laging tapat. Yung kanta natin na, siya'y laging tapat, siya'y laging sapat, di nagpapabaya. Amen po ba? Yeah. Kaya nga, di ba, may tinatawag din sa Bible na promised land. Narinig nyo na po yan? Kasi may pinangako ang Diyos na kung medyo nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, huwag tayong mag-alala kasi merong pangakong lupa na ipinangako sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala sa Diyos. Thank you so much. Right, next po, God has more than 40,000 promises in the Bible. Wow, ilan na yung kabisado mo? 40,000 daw po, sabi ng Bible. 40K. No? So sana mga kahit 100 promises man lang alam mo na. Amen po ba mga kapatid? Amen. And there are 2 kinds of divine promises. Silipin ulit natin ng mabilis. Pag sinabing pangako or promise in the Bible, dalawa po yon. Limited promises. And yung pangalawa ay ano po? General promises. So, na-discuss ko na po ito nung nakaraan. Kaya, pahapyaw na lang ulit. Pag limited, para lang ito sa isang tao. Halimbawa, para kay Adan, para kay David. So, para lang yung kay Adan o kay David, hindi para kay Moses, hindi para kay Pastor Gani. Amen po ba? That's limited. Yun naman pong general ay ano daw po yun? Para sa lahat. Lalo na sa mga naniniwala sa anak ng Diyos in the past, present, and future. Can you hear amen? Nung sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi kita pagkukulangin, ito pa'y para sa lahat ng anak ng Diyos. So you can claim it. Can you hear amen? Amen. So, and also in general promises, may dalawa naman po dyan. It's either, conditional or
unconditional. Yung conditional, may gagawin ka para matupad ang utos ng Diyos. Pero yung letter B, unconditional, kahit wala kang gawin, tutuparin ito ng Diyos sa atin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, also, God's promises according to the Bible ay may dalawa pong katangian. Letter A, ano po yan? Next. God's promises are tested. Sabi nga natin, tested. Yan, subok na. No? Pag nangako ang Diyos, subok na. Naranasan nyo na po ba yon? Nangako yung Psalms 23, nararanasan nyo po ba? Na hindi kayo magkukulang, no? Sa lahat ng inyong pangangailangan. Although minsan nawawalan, pero hindi nagkukulang. Tama ba mga kapatid? Totoo ito at maaasahan. Psalms 119, 140. Everybody, your promises have been thoroughly tested and your servants love them. Sabi ng salmista. Next, letter B. Ano yon? God's promises are all, ano daw? Yes, in Christ. No? Sa lahat ng pangako ng Diyos ay oo na. Payag na ako. Yes na. Kanino? Kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? So let me show you the proof. Ito po, sulat nyo rin po ito. 2 Corinthians 1:20. Pag nagpe-pray kayo, gamitin nyo po ito. Sabi dyan, the yes to all of God's promises is in, kanino? Christ. And that is why we say, Amen, through Christ to the glory of God. No? So sa Tagalog, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng inaangkin mong pangako ng Diyos, yes, kay Kristo. Kaya nga pag nagpipray tayo, in Jesus' name. Amen po ba? Pag hindi mo binanggit ng Jesus' name, hindi ko alam kung kaninong pangalan mo iniatang yon. Pero pag nag-in Jesus' name ka na, sabi ni Lord, ni God, yes na yan anak. Kasi ginawa na yan ni Kristo para sa iyo. Amen po ba? Sabi ng pangako ng Diyos, ito yung paborito natin, Isaiah 60 verse 22. Everybody, at the right time, the Lord will make it happen. Mangyayari po lahat ng bagay sa tamang oras, sa tamang panahon, kaya bawal mainip. Sabihin sa katabi, bawal mainip. Amen. So ano pong challenge natin dyan last week? Next, claim all of God's promises in Christ. Because God does not change and He is our promise giver and a promise keeper as well. So, iwanan na po natin yan. Let's move on to number 6. Wow, malapit na po talaga tayong matapos. Number 6, everybody, build your reasons based on God's better covenant. Again, build your reasons based on God's better covenant. Bakit? Because His covenant, His promises can be trusted and it is far more better. Kaya nga ang tawag po natin doon ay better promises. May mas gaganda pa. Sabihin sa katabi, may mas gaganda pa. Na may maganda ng pangako ang Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pinaganda pa, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi kita pagkukulangin. Amen? So napakaganda po ng mga pangako ng Panginoon dahil dumating na si Kristo. So let's answer the question. Next po, what is covenant? Sabihin nga po natin, covenant. Ano po ang sagot natin? A covenant is an agreement between two parties fulfilled either conditional and unconditional. Ang Tagalog po ng covenant ay ano po? Sino nakakalam? Kasunduan. Yan. Pangako, promises na dapat tuparin hindi lang ng iisa, kundi both parties, magkabilang partido. Hindi lang isang tutupad, kundi parehas kayo or else walang kasunduan na naganap. Can you amen? Bawa, tayo pong mga nandito. Every Wednesday, lahat tayo ay a-attend ng alas 6. Ang iba ay dumating na ng alas 7. Natupad po ba ang covenant? Hindi. Kasi yung iba dumating na alas 6, yung iba ay dumating ng alas 7. It should be meeting the two parties in agreement. Can you hear amen? Pag hindi nabuo ang covenant, the covenant promise is broken. So there are two types of covenant in the Bible. Tandaan lang po natin ito, napakadali. It is the old covenant, luma, and the new
covenant. So, yung old, alam naman natin, hindi tayo mahilig sa mga luma. Tama ba? Ang mas maganda po ay yung bago. Amen po ba? It is the new covenant. And let me show you the 8 important covenants in the Bible. Yan po yon. Pakipicture nyo na lang po or we can post it on our GC for your convenience. So, ang Old Covenant po, kung nakikita po ninyo, yung naka-square, nasa loob, from Adamic, si Adan, Noahic, kay Noah, Abrahamic, kanino? Abraham, Mosaic, kanino? Moses, very good. The land, or yung sa Palestinian land, and up to Davidic. Sino po yung Davidic? Si David. Very good, si King David. So, yan po ang comprise ng Old Covenant. And next po, these covenants in the Old Testaments are what? Ayan po yan. Based on the blood of, ano daw? Animals. Hindi po sa tao ha. Hindi dugo ng tao, kundi dugo lang ng hayop. Either tupa, bull, or pigeons na inaalay po nila. And next po, si Adam and Eve po, nung sila po magkasala sa Garden of Eden, tinakpan nila ang kanilang mga sarili. Amen po ba? Kumuha sila ng mga dahon and they covered themselves with fig leaves. But ano pong nangyari? Nung dumating ang Diyos, nakita pa rin ng Diyos ang kanilang kahubaran. Tama ba mga kapatid? Kaya anong ginawa ng Diyos? Anong ibig sabihin nito? Kahit anong itapal mo sa iyong sarili, kapag ikaw ay may kasalanan sa Diyos, kitang-kita niya. Amen po ba? So anong ginawa ng Diyos? God made a cloth made of, ano daw? Yung balat ng hayop, no? A cloth, skin of an animal. And they cover their nakedness. So, ang ibig sabihin po nito ay ganito. Makukuha mo ba yung balat ng isang hayop na hindi mo pinapatay yung hayop? Kawawa naman, ano? So, ano unang dapat gawin? Patayin mo muna, parang baboy, katayin mo, kunin mo yung mga balat-balat, no? So, yun po ang ginawa ng Diyos. And therefore, dapat para matubos ang iyong kasalanan, para hindi matakpan ang iyong mga kasalanan, dapat may magbuwis ng buhay. There should be a shedding of blood. Maliwanag po ba mga kapatid? Pero noon pa po yun, no? Ginawa na ito ng Diyos para mapabuti po ang tao. Leviticus 17:11. Tingnan niyo po yan. For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. No? So, ang buhay daw po ng isang nilalang ay nasaan daw po? Dugo. Tandaan niyo po yan, ha? Pag nawalan ka na ng dugo, siguradong patay ka na. Amen po mga kapatid. Kaya ito po yung atonement. Sabihin natin atonement. Ano po yun? Tingnan natin. In Hebrew, it means kapar. Sabihin natin, kapar. Very good. To cover, to pacify, to condone, no? Parang payagan mo na. To cancel, to cleanse, to forgive, to apologize, to make reconciliation, or to say sorry. No, Lord, ito pong aking pasori. Kapar ang tawag doon. Pero noon po, ginawa ito sa pamamagitan lang ng dugo ng hayop. Ano pong ginawa? Para kapar, takpan, to cover, tapalan ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin po nun ay ito. Yan, next. It means it is a temporary, ano daw po yan? Solution. Pansamantala lang. Tama po ba mga kapatid? Kasi parang may sugat eh. Yung sugat mo, tinakpan lang para hindi masyadong ma-infeksyon, pero nandun pa rin ang sugat. Amen po ba? Amen. But, in the new covenant, silipin ulit natin yung 8, yung pinakababa, ayan. In the new covenant, the Messianic covenant, Messiah, sino po yun? Si Jesus Christ. It is based now, next po, on the blood of Jesus Christ. Dugo na ng tao. Yung una pong 6 ay dugo ng hayop. Now, in the blood, in the new covenant, isa na lang, no? It is the blood of a man, and he is none other than Jesus Christ. Can you hear amen? Amen. So, tingnan niyo po yung picture na yan. In the New Testament, hindi po dugo ng hayop, kundi dugo ni Jesus ang nabuhos na naging solusyon. And siguro, sabi ng iba, ano naman ang kaibahan, pastor, ng dugo ni Kristo
at yung dugo ng tupa. Ano nga po bang kaibahan? Malaki. Sabihin sa katabi, malaki. At napakalaki. There's a big difference. Can you hear amen? Napansin nyo? 6 na kasunduan mula kay Abrahamic, Davidic, and so on and so forth. Pero dugo lang ng hayop ang ginagamit. Pero ito'y palyado, palpak. Tama po ba? Pero ito pong kaisa-isa na New Covenant, dugo lamang ni Kristo. And it was, ano po nangyari? It was a permanent solution, 100%. Palakpakan naman natin si Jesus. Amen po ba mga kapatid? So, ito, pagka in-offer na ni Jesus yung dugo niya, isang beses na lang at wala ka nang gagawin pa. Malinaw po mga kapatid? Amen. Masaya po ba kayo doon? Dapat maging masaya kayo dahil una, wala man kayo alagang baboy, baka, tupa o pigeon na pwedeng i-offer sa Panginoon. Can you hear amen? Kung meron man, taon-taon, magbibigay ka ng isang buong baka para sa Diyos. No? Pero hindi na pinayagan ng Diyos yon. 1 Peter chapter 1, verse 18. Sabi po diyan, for you know that God paid a ransom to save you. Alam mo bang nagbayad ang Diyos? Amen. God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom He paid was not mere gold or silver. Sabayan nyo nga po ako sa mga nagmamahal. He paid for you with the precious lifeblood of Christ and the sinless, spotless Lamb of God. Yung pala binayaran ka ng Diyos. Anong kanyang pinambayad? Hindi po silver, hindi gold. Sa panahon natin ngayon, hindi dollar, hindi peso, hindi yen, hindi euro. Ano pong ginamit? The precious lifeblood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Can you hear amen? So naniniwala ka ba na si Kristo ay ang kordero ng Diyos? Amen. Ganito ang sabi ni Apostol Juan. John chapter 1 verse 29. The next day, John saw Jesus. Sinong nakita ni John? Si Jesus. John saw Jesus coming towards him and said, look, there is the, Lamb of God who takes away the sin of the world. No? Nakita niyo yung transition? In the Old Testament, ano yung Hebrew word ng cover? Kapar. Amen po mga kapatid? So tinatakpan lang. Kaya kapag meron kasalanan, kumakapar. Kasi nga, tinatakpan lang ng tinatakpan. Tama ba mga kapatid? Sounds like. Pero nung panahon na ni Jesus, ipinanganak na siya. Anong sabi ni Apostol Juan? Who takes away the sins. Nakita niyo po yon? Inaalis na ngayon ang iyong mga kasalanan. Kaya nga po tayo, malaya na sa kasalanan. Hindi ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala, malaya ka na. Kasi kung magkasala ka man, pwede kang humingi ng tawad sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, inaalis. Sabihin sa katabi, inaalis. Hindi tinatakpan, ha, mga kapatid? So, ano pong maganda? Yung inaalis o tinatakpan? Inaalis. No? Ang tinutukoy po ni Lord dito ay walang iba kundi ang dumi, dami, kapal, at baho ng kasalanan. Can you hear amen? Let's look at this. Ito po yung isa sa ating mga proof. Isulat nyo po. Hebrews 9, verse 12. Pakibasa nga po natin. 1, 2, 3, go. Rather, obtain what? Eternal salvation for us. No? Hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng bull, hindi ng kambing, no? Dugo niya mismo. Ibig sabihin, buhay niya mismo. And ano po yung na-obtain natin? Ano po yung naging resulta? Eternal salvation. Kaya sabi ng iba, ligtas na ba kayo? Porque tumanggap ko kay Kristo, ligtas na kayo? Well, ayan ang sabi ng Biblia. Amen? And that is our faith. Naniwala na rin lang ako kay Jesus, alam ko na kapag pumikit ang aking mata, sa langit ako pupunta. Amen? Kasi anak tayo ng Diyos. And we have obtained eternal salvation kay Kristo. Shout amen. Pumalakpak ang lahat ng naniniwala. Pag sinabing eternal, temporary po ba yon? O permanent?
permanent, di ba? Eternal nga po eh. So, you should realize, yan ang ginawa ni Kristo. Malaki po bang pagkakaiba? Amen, no? Nung noon nag-aalay sila ng kanilang mga tupa every year, no? Once a year. Pero si Kristo, once for all time. So, it is a way lot different and better from any other sacrifices. Can you hear amen? Amen. So, next, I would like to challenge your mind right now na isipin natin, no? How God blessed His people from Egypt papunta po sa Promised Land sa pamamagitan po ng isang kwento or pangyayari sa mga Ehipto. Narinig nyo na po ba yung next po? Passover. Narinig nyo na po yan? Yung paglampas ng angel of death para sila po ay maligtas in Egypt. Amen po ba? So dito po, nung sila'y nasa Egypt, God gave a specific instruction kay Moses tsaka kay Aaron sa Exodus chapter 12. Sabi niya ng Diyos, mag-alaga sila ng tupa na purong tupa, malinis at perpektong tupa. Kakatayin nila ito sa takip silim, ipapahid ang dugo saan? Sa hamba, sa pinto. Iba-barbecue nila yung karne, susunugin yung matitira, tapos mabilis ang kakainin yung mga na-barbecue, habang nakabalabal ang kanilang mga damit, nakatali ang kanilang mga balabal, suot ang kanilang mga sandalyas, hawak ang kanilang mga baston, at dahil dito, pag dumaan yung angel of death, ano mangyayari sa kanila? Lalampasan sila ng kamatayan. Anong ibig sabihin po nun? Pag nilampasan ka ng kamatayan, pag umabsent si kamatayan, nilampasan na rin niya ang kahirapan at ang sakit karamdaman, kamalasan at sumpa sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba? So, ganun, sige, palapakan natin ng Diyos. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Can you hear amen? Yun po ay dugo lamang ng tupa. Nilampasan na sila ng kamatayan, literally. Pero si Kristo nang dumating, nilampasan din tayo ng kamatayan dahil sa kanyang dugo. Amen po mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Pero ito pang magandang ginawa ng Diyos. Psalms 105 verse 27. But He brought His people safely out of Egypt. No? Pag sinabing Egypt during that time, hindi na ngayon during that time, it is a symbol of slavery and poverty. No? Noon po yon. Loaded with silver and gold. Ang yaman. Ang daming pinabaon ng Diyos na silver and gold. Ano pa? There were no sick or feeble. Ano po yung feeble? Mahina or weak people among them. No? But yung pag nababasa mo pa lang po yung verse na ito, mapapaisip ka na. Dugo pa lang ng tupa, pinabaunan pa sila ng gold and silver, at ni isa sa kanila hindi nagkasakit. Amen po mga kapatid? Pwedeng mangyari sa iyo yan at sa iyong buong pamilya at buong angkan. Can you hear amen? Dahil sa dugo ni Kristo. Now, I would like to challenge your mind once again, if you have the will to be challenged. No? Yung pong Psalms 105:27, naganap po, dugo pa lang ito ng tupa. Bakit? Dahil po sa pagsunod nila. Now, in the New Testament, in the New Covenant blood of Jesus Christ, dugo na mismo ni Kristo, brothers and sisters, there must be something more and better. Amen po mga kapatid? Mayroon pang mas maganda na kayang ibigay ang Diyos na buhay. So, ito bang isipin natin? Next, think about this. Through the blood of animals, anong ginawa ng Diyos? God blessed and healed them. No? Pinagpala sila ng Diyos, pinagaling sila ng Diyos. Now, how much more can the blood of Jesus do? Naisip niyo po ba yung mga kapatid? Grabe. Ito, dugo ng tao, hindi lang siya tao, Diyos at Panginoon pa, ano pa kaya ang kayang gawin ng dugo ni Kristo sa kanyang bagong tipan? Can you hear amen? So again, let's read it. Psalms 105:37. But He brought His people safely out of Egypt, loaded with silver and gold. Gusto niyo ba ng silver and gold? Gold na lang. Gusto niyo po ng gold? Yan. And there were no sick or feeble, weak people among them. Amen po ba? Yan ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga tinubos niya dahil kay Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. Say amen. Yan. Sa mga naniniwala lang naman po yon.
Romans 8:32. Ano pong sabi? He who did not spare His own Son, sino po yan? Jesus, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously gives us all things? Sabi nga natin, all things. No? Lahat daw po. Brothers and sisters, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Ano pa nga po ba? Ano po bang sinasabi mo, Pastor? Na ibigay na ng Diyos ang pinakamahal at pinakamahalaga sa langit, sa Kanya. Amen po mga kapatid? Sino po yon? Ang Kanyang kaisa-isa at bugtong na anak na si Jesus. Can you hear amen? And by the way, in terms of offering, tingnan niyo po ito. Pag sinabing offering or sacrifices, pag mag-o-offer ka sa Diyos, para mapansin ka ng Diyos ang iyong i-offer dapat ay yung pinakamahal at pinakamahalaga sa iyo. Tama po mga kapatid? Kasi kung ang ibibigay mo ay tira-tira lang, o kaya ay may sakit, may karamdaman, hindi yan papansinin ng Diyos. You get that mga kapatid? Ito pa, kung binigay mo na yung pinakamahal at pinakamahalaga mo at in-offer mo sa Lord, hindi ka garantiya na papansinin ka ng Diyos. Ito'y pagbabaka sakali na baka pansinin ng Diyos ang iyong inalay. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen? Remember Abraham, anong kinuha sa kanya? Yung kaisa, sabi niya, Lord, gagawin mo akong father of all nation, kaisa-isa, hihingin mo pa? Yes, that is a true offering and sacrifice. Tanong, pag nagbigay ba kayo sa Lord, tira-tira? O yung pinakamahalaga, Lord, etong blue, ito sa iyo, Lord. Sana marinig mo yung panalangin ko. Andiyan po ba yung mga kapatid? That is in the Old Testament, actually. Pero pasalamat lang tayo, nasa bagong tipan na tayo ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So, para pumasa tayo sa katuwiran ng Diyos, dapat po, ibigay natin ang the best para sa Kanya. Amen po ba? So, silipin ulit natin. Dugo ng hayop versus dugo ni Kristo. Malaki po bang pagkakaiba? Yes, there is a very big difference. At dapat po, sumampalataya tayo na sa dugo ni Kristo, we are super blessed, we are happier than happy, we are healed in Jesus Christ. Amen and amen. Sapagkat nasa iyo na ang lahat. Amen po mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, tanong lang, kung makikita mo lang yung pitaka ko, Pastor, yung rep ko, yung bahay namin, yung buhay namin, yung hanap buhay ko, yung pamilya ko, yung negosyo ko, walang-wala. Wala. Bokya, zero. No? At sabi ng iba, Pastor, sawang-sawa na ako sa kakapreach mo ng super blessed. Sawang-sawa na ako sa kakapreach mo ng happier than happy kasi wala namang nangyayari. May nangyayari po ba? Pag dinideklara nyo kayo Macarius, may nangyayari ba? Sa 8 taon na yan, ewan ko lang kung wala nangyari. Sa amin po may nangyari at marami pang ginagawa ang Diyos. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang Diyos. Sabi ng iba, wala naman nangyayari. Ang tanong, why? Bakit? No? Bakit walang nangyayari? Because baka ito ang isinisigaw ng iyong, next po, 5 senses. Sabi mo nga 5 senses. Yung iyong 5 pandama. Amen po mga kapatid? Kasi yung 5 pandama na yan, pag hindi ka na born again, wala ka pa nung extra sense. Ayan po ba? Yung 6 sense na tinatawag. Sabi nga natin, 6 sense. Ika-6 na pandama at ito'y walang iba kundi ang iyong pananam or faith, pananampalataya. Can you hear amen? Kaya kapag na-born again ka, lamang ka sa iba Kasi sila 5 lang. 5. Pero ikaw may pang-6 ka. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Amen po ba? So, silipin natin. Pastor, nasan po ba yung 5 senses natin? Silipin natin. Next, ang 5 senses natin ay nasa ating soul and body. Yan. So, kapag nakita mo, nandyan yung pang-amoy, panglasa, paningin, pandama, ano pa ba? Pandinig. No? So, 5 po yan. Can you hear amen? Pero, yung iyong 6 sense ay saan naman po nakadeposito? Sa iyong born again spirit. Kaya pag hindi ka na born again, wala kang faith. Kaya sabi ng Diyos, anak, simba na. Anak, pray na. Kasi hindi mo nga naririnig yung utos ng Diyos sa iyo. Can you hear amen?
Pero nung na-born again ka, ano ba to? Ba't may nanggugulo sa akin na pumunta ako sa church? Can you hear amen? Kasi nga, na-born again na ang iyong spirit. And ang tawag po doon ay pananampalataya. Can you hear amen? No. So, we can only relate with God through faith. Amen po ba? Nakikita nyo ba ang Diyos? Nakikita nyo? Hindi. No amen. Tama po ba, kapatid? So, Lord, asan ka ba? Asan ka ba talaga, Lord? No? Ngayon, para makarelate ka sa Diyos, isa lang ang kailangan mo, yung sixth sense. Nakikita mo ang hindi nakikita. Can you hear amen? At ito'y sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. So, why faith is our, next po, sixth sense. Bakit? Hebrews chapter 11, verse 1. Nakukuha niyo po ba yan, mga kapatid? Sige, bakit daw? Hebrews 11:1. Faith assures us of things we expect and convince us of the existence of things we cannot see. No? Ang pananampalataya, assurance. Sinisigurado niya yung mga ine-expect mo, kumbinsido ka na lahat ng pinag-pray mo, matatanggap mo, kahit na hindi mo pa nakikita. Andiyan po ba yung kapatid? Amen po ba? Kaya lang, pag ginagawa mo na ito, medyo matatawag kang may kuliling. Kasi nga, may nakita ka, pero hindi nila nakikita. Amen po ba? Amen po mga kapatid? It gives us extraordinary vision, extraordinary feeling. Pakiramdam ko, dandyan na yung 1 million ko pag uwi ko. Extraordinary hearing. Naku Lord, sarap ng pangako mo. Extraordinary tasting and extraordinary smelling. Naamoy ko na talaga ang pagpapala. Can you hear amen? So, ibig sabihin, mas superior, mas mataas ang mga born again, ang mga na-born again, kasi meron tayong six sa ating buong pagkatao. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Now, let's apply this. Ibabalik ko sa inyo ang tanong. Ito po yung tanong. Tignan mo ang iyong wallet. Yan. Yan. So, nakikita mo bang may pera ang iyong wallet? Nararamdaman mo bang may pera? Makapal pa ba? Naaamoy mo ba na may pera? Naririnig mo ba? Meron bang naririnig na pera? Kung wala, good news kapatid. It's time to activate your faith. Amen mga kapatid? Kasi hindi po mag-a-activate ang faith sa nakikita mo na. Sabi, Lord, bigyan mo ko ng 1,000. Ayan na, 1,000 na, kiningi mo. No? Andiyan po ba yung mga kapatid? So, it's time to activate your faith. May nakikita ka ba? Wala. Kung wala ka nakikita, perfect yan. Sabi sa tabi, perfect yan. Use your faith. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Have faith. Magtiwala ka lang sa Diyos, magkakapera ka. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Lahat lang po ng pumalakpak, sila lang po yung magkakaroon ng pera. Kasi naniniwala sila eh. Tama ba mga kapatid? Amen? Sabi ng iba, niloloko na tayo ng pastor na to. Kasi nga, hindi mo naman nakikita yung nakikita namin. Can you hear amen? Amen po ba? Sa Diyos kami nagtitiwala at alam namin na lahat ng pangangailangan namin ipagkakaloob ng Diyos kasi nagtitiwala kami sa buhay at makapangyarihan at mayaman na Diyos. Shout amen. Amen. Ano bang ibig sabihin ng faith? Sa mababaw na salin. Ayan, nasa screen po natin. Faith is, everybody, is all about believing. You don't know it will happen. Di mo alam mangyayari, but you know it will. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Hindi ko alam kung mangyayari pa eh. Pero naniniwala ko mangyayari. So all you have to do is believe. Sabihin sa katabi, believe. Have faith in Jesus. Never stop believing, never stop trusting God. Can you hear amen? Amen po ba? Yan ang gusto ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo po ito. Hebrews 11:6. Everybody, malapit na po tayo. And without faith, walang pananampalataya. Ano sabi? It is impossible to please God because anyone who comes to Him, ano daw? Must believe. It is a must na lumapit ka sa Diyos, dapat maniwala ka. Huwag kang lalapit kung hindi ka maniniwala. Tama? Anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who, ano daw? Earnestly seek Him. Totoo ba yun? Hinahanap mo ba talaga ang Diyos? Lord, wala na kaming pambayad.
Lord. Hello, nandiyan po ba yung mga kapatid? Pero ire-reward ka ng Diyos kung naniniwala ka sa Kanya. Sabi na iba, walang nangyayari sa amin, pastor. Wala talagang mangyayari sa'yo kung hindi ka naniniwala. Kasi totoo yung salita ng Diyos. Can you hear amen? You must believe that He exists, nandyan siya, and He will reward you according to your faith. Amen po mga kapatid? If you earnestly seek Him. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan po natin ng Diyos. Now, mahirap po talaga na i-please si Lord. Tama ba mga kapatid? Mahirap na pasayahan natin ng Diyos. Kasi yung mga ibibigay natin na material na bagay, hindi naman natutuwa si Lord dun eh. Kahit 1,000,000, 1,000,000,000, hindi na matutuwa ang Diyos. Sabihin niyo po sa inyo, bakit? Kanya rin yun eh. Tama ba? Nung pagpapanganak mo ba, may 1,000,000 ka. Swerte mo naman. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Sabihin sa tabi, huwag mo lokohin ang sarili mo. Yung binibigay mo kay Lord din. Tama ba mga kapatid? Example na lang po, no? Ako po kasi yung tipo ng tao na pag binigyan mo ako, kahit maliit na bagay yan, tinitreasure ko siya. Kami pong sa mga anak ko po, dati nung maliliit pa sila, nagdo-drawing yan eh. Mahilig mag-drawing, kahit nga sa mga pader eh. Nakita niyo mo yung pader namin dati sa luma na yung apartment. So drawing sila ng drawing. Tapos ibibigay nila yan sa akin, Daddy, yan, tuwan-tuwa sila. Sabi ko naman, yung drawing na yon hindi kagandahan ha. Pero maganda naman. Pero sa kanila, Picasso na yon. Ang artist talaga ang dating sa kanila noon. No? Pero ang sabi ko, galing din sa akin yan. Yung binibigay mo. Pero hindi yung binigay eh. Tama ba mga kapatid? Kaya nga kahit maliit yan o malaki, hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. It's the thought that counts. Can you hear amen? Ang mahalaga doon, naisip mo na ibigay sa tatay mo yung para sa kanya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kung totoo ito sa ating mga tao, totoo din ito sa Diyos. Amen po ba? Na lahat ng ibibigay mo, walang halaga yan. Pero ang mahalaga, kung nais mo talagang ibigay at pasayahan ng Diyos, manampalataya ka lang sapagkat ito lang ang pwede mong ibigay sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Mas maganda nang may faith ka. Lord, wala akong ibibigay ngayon. Alam mo yan. Kahit sunugin ako rito, hindi ako mag-aamoy pera. Pero nanampalataya ko, next week, pag uwi ko, may pera para makapagbigay ako sa'yo. Andiyan po ngayon, patid? Sabi ng Diyos, hindi lang pera, pati pagkain, bibigyan kita. Amen po ba? Amen po ba? So all you have to do is believe in God. Do you believe in God? Yung iba kasi mas naniniwala kay Google. Bakit? Tingnan yung quote, nakita ko. Always believe in God because there are questions that even Google can't answer. Amen po mga kapatid? Ano po yung mga bagay na yon? Mga tanong tungkol sa buhay. Ano yon? Anong mga tanong yon? Sino mapapangasawa ko? No? Magkaka-boyfriend or girlfriend pa ba ako? Magkakatuluyan pa ba kami? Yayaman pa ba ako? Natanong niyo na ba yan? No? Pahiramin ba ako ng 1 million? No? Natanong niyo na po ba mga kapatid? Hindi yan kayang sagutin ni Google. Amen po mga kapatid? Kahit mga Bombay, hindi po yan kayang sagutin. Yung pautangin ka ng 1 million. Andiyan po ba yung mga kapatid? Pero ang Diyos, kaya kanyang sagutin. Amen? Anong sagot niya? Ito, Mark 9:23. If you can, said Jesus. Ano sabi ni Jesus? Everything is possible for him who believes. Naniniwala ka ba? Sabi niya, everything is possible. Can you hear amen? Amen po ba? So, how do you spell faith? Paano ba natin i-spellin ang pananampalataya? Yung iba, sabi nila, F-A-I-T-H. Pero ang spelling po ni Jesus sa faith ay ano po? Yan, pakipindot. B-E-L-I-E-V-E. And that is believe. Sabi niya katabi, believe. Amen po mga kapatid? Yan ang spelling ng faith. Maniwala ka. Can you hear amen? No, hindi ko ininsulto ang inyong knowledge about spelling, pero kay Kristo iba. Pag in-spell niya ang pananampalataya, sabi niya, anak, dapat believe. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So if you believe, itong kanyang regalo. Last 2 verses, I guess. Yan. Luke 18:27, sabi po, Jesus replied, what is
impossible with man. Ano po yung mga imposible sa tao? Ang dami niyan. Ang dami mong gustong hilingin, imposible sa tao. Kasama po yan dyan. Pero sabi ng Diyos, what is impossible with man is what? Possible with God. Posible sa Diyos. Amen po ba? Matthew 19:26. Sabi diyan, all things are possible with God. Naniniwala po ba kayo sa mga verses na yan? Amen. So ang tanong na lang ay ito. Next, do you got faith? Meron ka bang pananampalataya? Amen po ba? So kung may pananampalataya ka sa Diyos, gamitin mo yan. Sabihin sa katabi, gamitin mo yan. I-activate mo yan. Huwag mo sayangin. Can you amen? Make it work. Bakit? 2 Corinthians 5:7. Last verse na natin. We live by faith, not by sight. Amen po ba? Oh, wala akong nakikitang pera. Oh, wala akong nakikitang kayamanan. Wala akong nakikitang bahay. Wala akong nakikitang pagpapala. Pero hindi ako nakatingin sa nakikita ng tao. Nakatingin ako sa kung anong nilalakaran kong paniniwala sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sa NLT, that is why we live by believing and not by seeing. Sa King James Version, next, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Can you hear amen? Amen po ba? So, pakibasa po natin ito. Next, iiwan ko sa inyong tanong, if the blessing and health of Israelites are part of the Old Testament, luma, and not part of the New Testament, then what makes the New Testament better? Amen po ba? So ano ngayon ang kinaganda ng New Testament, Pastor? Actually, may mga nabanggit na ako. Can you hear amen? So, sasagutin po natin yan sa ating next na Bible study, kung ano-ano po itong mga tinatawag na next, the better promises based on the better covenant. Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. Oh, sayang naman. So, may natutunan po ba kayo? Alright. So, ano pang ating Macarius Challenge, everybody? Claim better lives. Kanino? In Christ. Again, claim better lives in Christ. Alisin ng poor mentality. Amen po mga kapatid? Alisin mo ang kahirapan, alisin mo ang sakit karamdaman, palayasin mo yan sa katawan mo. Amen po mga kapatid? At simulan mo na ariin, angkinin ang magandang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya. Shout amen. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Are you blessed? Super. So shall we pray? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa amin. Salamat sapagkat may mas igaganda pa pala yung mga pangako na alam namin. In the previous part of our Christian life, Lord, na yung mga natutunan namin, may mas ibubuti pa po pala, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat hindi na kami nakatali sa aming performance, bagkos kami po ay nakaangkas na sa iyong performance sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. And all we have to do is very clear with us to believe in you, to have faith in you, to trust you with all of our heart upang ang lahat ng blessing, pagpapala na para sa iyong mga anak ay makamit namin, Panginoon. Lord, turuan mo kami na huwag magduda sa iyo, Panginoon. Bagaman minsan nakakatakot po na i-risk namin ang aming buhay, ang aming kabuhayan, ang aming pangarap, kapalit ng paglilingkod sa iyo. Pero Lord, teach us this one thing. Lord, increase our faith. Patasin mo po ang aming pananampalataya, gaya ng mga disipulo. Yun lang ang kanilang unang hiniling sa iyo, Panginoon. Ng aming pananampalataya ay tunay nga po na maging kasangkapan namin. Sapagkat ikaw ay nalulugod, hindi sa aming mga material na binibigay, ikaw lamang ay napiplease, ikaw ay nalulugod kung kami naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, nakataas ang kanilang mga kamay, ano man ang kanilang pinananampalatayanan sa oras na ito. Lord, sabi mo sa iyong salita, with men it is impossible, but with God it is possible, Father.
and everything is possible in God. Kaya naman, Panginoon, inaangkin namin in the mighty name of Jesus ang lahat ng mga pangako na yan, because all the promises of God are yes in Jesus Christ. That's why we say amen to the glory of our God, our Father, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at patuloy na pinataas mo na naman ang antas ng aming pananampalataya, at patuloy kaming magnasa at patuloy namin na namnamin ang sarap ng iyong mga salita sa susunod naming mga pag-aaral. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Claim better lives in Christ. Kinilim nyo na po ba? Amen. Makakatapos ang anak mo, no? Magkakaroon kayo ng magandang trabaho, aawon ang inyong negosyo, lahat ng magagandang bagay ang kinim mo na para sa iyo for the future because God gave us a better life. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Say, makakaupo na po tayo. Are you blessed?